Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkapalaran. Sa pangalan po ng aming Commanding General ng Philippine Air Force, Lieutenant General Allen T. Paredes, at sa pangalan po ng aming Wing Commander, si Brigadier General George Blanco, mga kaibigan, ako po si Colonel Jerry Samudio. Samahan niyo po kami sa ating programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran, Pilipinas. Pero mga kaibigan, tayo ma'am ngayon ay magpuproceed na sa next part ng ating palatuntunan kasi meron tayo pong bisita. Ito mga kasamahan ko po ito sa National Press Club. At sila po ngayon ay mayroong advocacy. At kanina ho ay nagtawagan kami. Sabi ko isama natin sa ating palatuntunan kasi ito po yung sa federalism. So ngayon po ay makakasama po natin si Ding Generoso na hindi natin kung anong affiliation ni Ding, but siguro siya ang tatanungin natin. Pero makakasama po natin sa ating palatuntunan kung hindi po busy pa, sana sila Bong David, galing po yan sa the Netherlands, Chiu Mandap ng OWA, at saka si Fe Nicodemos, at saka si Emil Carrio ng aking co-host. Sana tulungan niyo ako magtanong kay Ding Generoso, and also si Ma'am Heidi Sison na isa lang pong broadcaster po sa DWIZ every Sunday, at siya po ay tumutulong din sa atin na magkaroon po tayo ng airtime sa DWIZ. Silang dalawa po ang tumutulong, si Ma'am. So thank you very much Ma'am and si Ding. Magandang araw sa iyo, Ding. Pwede bang pakilala mo yung kasama rin, si Mr. Tamayo? Magandang araw, Colonel Jerry, ang pinakagwapong Colonel ng Air Force. Hindi naman. Tagal na tayong hindi nagkakatalagang nagitong pandemya, hindi na rin tayo nakapagkita. Ano? Well, anyway, alam mo naman yung naging role natin doon sa binuong consultative committee ni President Duterte, ano? Yung committee to review the 1987 Constitution na pinamunuan ni dating Chief Justice Renato Puno. Nagsilbi tayo dyan na Senior Technical Officer at Spokesman. At siyempre yung ating advocacy matagal na, since 2015 pa, yung bagong sistema, bagong pag-asa movement, na ang Chairman Emeritus ay si CJ Puno rin, at ako naman ay nagsisilbi bilang Presidente. Kasama naman natin dito yung aking pinakamatalik na kumpare, si Wendell Tamayo ng Malolos, Bulacan. Siya naman yung head ng technical working group ng consultative committee na nagbuo nung tinatawag natin ngayon na Bayanihan Federalism Constitution. Ito yung panukalang pete, at hinihintay natin na sana ito ay magkaroon na din ng kaukulang aksyon. Yan, Maring Wendell, bumati ka muna. Ay, maganda nga po sa inyong lahat, at natutuwa kami na makadaupang-palad kayo ngayong hapon na ito sapagkat primary dun sa naging mandato rin ng Consultative Committee under Executive Order number 10 ay itong pagpapalawig ng kaalaman sa nagawang bayanihan Constitution. At the same time ay malinaw din naman na doon sa naging deklarasyon ni Presidente nung kanyang SONA noong 2018 ay primary na ang kailangan ay malaan ng ating mamayan. Ano nga ba yung kanyang inapruban na draft constitution para sabi nga niya when he knows that when the people understand the reforms that are in the Constitution, the Bayanihan Constitution, they will stand behind it. Ganun nga lang, kasi sabi nga natin, inabutan lang tayo ng COVID, pero sa panahon ngayon ay tawag dito, punctus officio na yung CONCOM ay minarapat namin nilating na gumawa rin ng mga personal na hakbang
upang maintindihan ng taong bayan ano ba talaga yung nalalaman dun sa pinagawa ni Presidenteng konstitusyon. Okay, thank you very much. Particular din pala dyan, lalo impact yung national security natin tsaka yung ating mga men in uniform. Okay. Maraming salamat po at nabasa ko doon sa inyo pong pinadala na parang primer ata ito or PowerPoint presentation pala. Nakalagay is Bayanihan Federalism. Bakit siya tinatawag na Bayanihan Federalism, Ding? At saka anong laman ito? Anong pinakalaman itong bayanihan na ito? Well, kasi pagka isinali natin sa Tagalog yung salitang federalism, ay ang nakita namin na pinakamagandang translation ay bayanihan. Kasi ito ay yung pagsasama-sama ba nating mga Pilipino sa isang sistema ng gobyerno kung saan yung kapangyarihan ay maganda ang pagkakahati-hati doon sa ating tatawagin yung ating national government at saka yung mga region, yung mga local governments at yung kapangyarihan din ng mga taong bayan. So ito ay isang konstitusyon na ang layunin ay tayo'y magkaroon ng bagong bayanihan para sa una ay yung palakasin natin yung ating demokrasya, palakasin natin yung ating ekonomiya, palakasin natin yung seguridad ng ating bansa dahil alam natin na napakaraming ngayon Di ba, Colonel? Alam mo naman yan. Maraming banta sa ating seguridad, no? Pagandahin, maging ay nagkakaisa. So kaya yun ang konsepto ng bayanihan federalism. Wala, maraming salamat. So sige, ako marami din akong tanong pa, Ding, but may mga kasama ako dito. Sila na muna siguro ang unahin ko na kasi baka mayroon mas silang mga gagawin. At least makapagtanong sila bago sila umalis. Unahin siguro si Emil Carrion, ang aking co-host. Emil? Kaya, Sir Ding Generoso, magandang araw po sa inyo at sa inyong kasama dyan si Sir Wendell. Ano-anong sektor na po ang inyong nakadaw pampala doon na touch base na dito sa pagsisimula ng bayanihan move na to, Sir Ding? Ano-anong sektor na at baka pwede Okay, nawala siya. No? Hello, pakinggan mo? Ayan. Ako po, Napakinggan mo yung tanong ni Emil Carrion? Oo, pare. siguro simula hindi lang naman ito nagsisimula ngayon even during the time that the president convened the CONCOM, there was already a lot of consultations and discussions with all sectors of society. The members of the CONCOM itself were a representation of the different sectors and the different regions sa ating bansa. Kaya kung titingnan mo, yung doon pa lamang sa pagbubuo ng CONCOM ay sinigurado na ng Malacanang na lahat ng rehiyon ay represented din doon ang lahat ng halos ng sectors. We had sectors there from the IPs, from the military, from the women's sector, from the youth sector. Now, in terms of this advocacy, continuous naman yung advocacy na iba lang yung forma dahil nga may pandemya ay napupunta tayo dun sa virtual tsaka dito sa magandang pagkakataong binigay sa atin ni Kernel na meron tayong pakikipagdaupan din sa through mainstream media. So lahat halos ng sektor ay na-touch na ng ng federalism for genuine change for a stronger republic. At yan ay nakapaloob doon sa sa mga provision na nilalaman ng ating bayanihan constitution dahil doon sa sinasabi nating federalism merong mga key aspects na pinalakas and one of that really is how do we make our country stronger and the components of the country strong. Kasi dyan tayo dapat magsimula doon sa konsepto ng may synergy among strong components of the country. Kasi hindi ka naman magiging malakas na bansa kung mahina yung mga
ano mo, mga kumahina ang iyong mga isla, kumahina ang iyong mga local governments, at kung mahina ang components of the national government, specifically the military. Dagdag ko lang ng kaunti, itong bagong ginagawa natin, Colonel at mga kasamang Emil, kagagaling lang namin ng Nueva Ecija at doon ay nakasama natin yung isang grupong ng mga magsasaka at saka yung mga leaders ng iba't ibang sektor doon sa Wesleyan University. Nagkaroon tayo ng maliit na parang focus group discussion ba kahapon at yun, napaliwanag din natin sa kanila at natutuwa tayo na lahat halos sila ay talagang sumasang-ayon. Ngayon makikita mo, Colonel, itong background namin ay itong, yung death march marker. Kasi bahagi ng ginagawa natin, umiikot tayo dun pa sa ating mga historical markers at iniuugnay natin itong ginagawa natin dun sa ating kasaysayan na pagbubuo ng Republika. Ayan, dahil nandito kami sa Tarlac ay minabuti namin na pumunta dito para maging background natin itong para bang paalala rin natin sa mga kababayan natin na malaki na ang ibinuhis na buhay ng ating mga kababayan, lalo yung ating mga veterans, mga sundalo. Mula noon hanggang ngayon ay nagbubuwis ng buhay para sa kalayaan, demokrasya at katatagan ng ating bansa. Okay, thank you very much. Emil, meron ka bang dagdag? Kung wala na si Bong David, Bong, tanong mo? Yes, thank you, Colonel. Ito lang kasi, no, napapansin ko napakarami po ng mga grupo na sumusulong ng reforma ng pagbabago ng konstitusyon ng ating bansang Pilipinas. Gusto ko lang talagang maintindihan na bakit kinakailangan na suportahan ng ating mga kapwa Pilipino, na masambayan ng Pilipino, yung federalismo. Ano ho ba ang pinagkakaiba ng federalismo sa itong revolutionary government, Sir Ding? Hindi natin ano yung revolutionary government, pero ang basihan lang kasi natin, kasamang Bong, ito kasi ay opisyal na ipinagawa ng presidente. Itong nagbuo siya ng consultative committee at yan ay ang mga kasama dito ay hindi naman matatawaran ang kakayahan. Naandyan si dating Senate President Nene Pimentel, no, yung dalawang justices ng Korte Suprema, yung mga leader ng iba't ibang mabanggit na kanina ni Wendell, no, may mga kinatawan mula sa academe at ito nga ay naisumite na sa presidente. At nung araw mismo na ito sinumite ay naaprubahan na. So, bagaman na mayroong mga ibang nag-a-advocate ng federalism, sa tingin natin, ito kasi opisyal eh. Ito na yung ipinagawa ng presidente at opisyal na na-approve na ng presidente. Ang kailangan na nga lang ay ito ay maisumite sa taong bayan sa pamamagitan ng isang plebisito. Kaya naman natin na isinusulong ito at maraming sumusuporta na kababayan, ay talagang malaki ang benepisyong dala nito sa sambayanan. Lalong-lalo na yung paglutas sa kahirapan, no, yung ekonomiya na sa ngayon ay ang ekonomiya natin ay concentrated lamang sa Metro Manila at yung dalawang rehiyon na malapit. Sa mga lalawigan nating malayo diyan ay talagang di ba pare, sa pag-ikot namin kitang-kita namin ni Paring Wendell yung kalagayan ng mga kababayan natin na hindi nabibigyan ng ng tamang sapat na pondo, sapat na kapangyarihan at sapat na priority kung national government lamang. At hindi lamang yun, kasi again, dun sa konsepto ng Bayanihan Constitution na ginawa ay hindi lamang ito pagtanaw dun sa mga politiko at dun sa mga problema natin pagdating sa sa kahirapan, kundi higit lalo dun sa meron din dun sa paggogobyerno. Kaya nga natutuwa kami sapagkat siguro hindi ito alam ng ating mga kababayan na very important aspect ng bayanihan federalism ay yung pagpapalakas natin dun sa ating armed forces. At dito sa bayanihan federalism, mayroon sa 1987 Constitution kasi ay medyo hiwa-hiwalay at hindi
sporadic, ang tawag natin doon, sporadic yung mention of the national security and our armed forces. Pero dito, sa Bayanihan Constitution, may isang article. So lahat ng isang article about national security And public order. and public order na talagang nag-i-empower sa ating national government to be able to act and to be able to answer issues on national security and public order. Very critical yung mga features na nilagay diyan. For example, we the CONCOM further clarified the role of the armed forces, and it updated that role so that maging malinaw ngayon ano ba talaga ang role ng armed forces. Kasi like for example ngayon, ang role ng armed forces natin under the 1987 Constitution is only limited to land, sea, and water. Pero alam natin meron ng cyberspace, meron ng space. Ang Amerika ay nagtayo na ng Space Force. Meron lang tayong Air Force. Pero ala pa yung iniisip ng Amerikano na magkaroon sila ng Space Force. Yung cyber sa security ay isang malaking issue maging dito sa ating bansa. And nandito ho sa konstitusyon na ito na ang role ng armed forces ay expanded. Kasama na yung space and cyberspace. And the role of Ayun. the armed forces continues to be very critical in the protection of our national security, our sovereignty, and our territory. Kaya expanded. Pangalawa, hindi constitutionalized sa 1987 yung Coast Guard. Mhm. So dito na-constitutionalize na po yung ating Coast Guard. Talagang nakalagay yung Coast Guard as a part of our security Uniform force, service. uniform service, and therefore kinikilala yung kontribusyon ng ating Coast Guard. At yung siguro pinakapangatlo na importante, hindi pa, meron pa pong iba. Marami pa. Kung bibigyan, pangatlo ay i-insulate natin yung ating mga officers from politics by limiting yung requirement ng Sa CA. commission on appointments na Ngayon kasi, Colonel ka pa lang, haharap ka na sa Kongreso para ma-appoint at ma-confirm ang iyong appointment. Pero under the Bayanihan Constitution, Major General at Commodore na lang ang haharap doon. pataas. Yung Brigadier General, pababa, hindi na kailangan dumaan sa Commission on Appointments and therefore mai-insulate sa politics. So at yung pang-apat, at ito pinaka-importante, pinaka-paglaban nung na isa sa mga yung dalawang representative Ng actually. armed forces, si General Ferdinand Bocopo. At yung namayapa na nating kasama rin na si Commodore Rex Robles, yung kailangan na bigyan ng priority yung ating mga veterano at yung mga pamilya ng veterano ng ating armed forces sa lahat nga doon sa CONCOM discussion. Malinaw na ang tinataya ng ating armed forces, ng ating security forces ay ang kanilang buhay, dapat naman pag sila na ang may kailangan, i-defend din natin yung kanilang right to a dignified life. So importante po mga aspeto yan. So yan kasama dun sa konsepto ng federalism as it relates to our military, because ultimately the security and the indissolubility of our country depends on our security forces. Okay. Bong, may follow-up na question ka pa? Yes, Colonel, ito ba yung sakali mang mabago yung konstitusyon, no, bilang isang federalism government na ho tayo, dahil nga ang unang-una problema ng bansa ngayon ay yung korupsyon at yung terorismo, no, ito ba ay malaki bang maitutulong sa ating mga kababayan, especially sa mga probinsya, na sila yung ilan sa mga nare-recruit na maging miyembro ng CPP-NPA? Paano ba natin, ano ba yung maging magandang resulta nito sakali man na maaprubahan ito, Sir Ding, para naman sa mga kababayan natin na mga nasa probinsya na parang hindi na sila mahikayat na maging miyembro ng CPP-NPA? Oo, kasamang Bong, alam naman natin ang isang malaki, hindi natin sabihin malaking dahilan, pero isang dahilan, kung bakit nahihikayat yung ibang mga kababayan natin na sumali dito sa insurgency movement ay bunga ng kahirapan sa mga lalawigan, hindi ba? Dahil
nananatiling yung kanilang buhay, lalo yung mga medyo malapit sa kabukiran at sa kabundukan, ay halos hindi nila ano ba yun, yung they can hardly make both ends meet, yung pang-araw-araw na pangangailangan ay kulang na kulang. At yan nga ay dahilan ng sistema natin na napakahirap makarating minsan sa kanila ng tulong ng gobyerno, no? At napakatagal ng proseso kasi nga nasa national government lahat ang kapangyarihan at yung pera, hindi ba? Ngayon dito sa panukala natin, mapapaunlad yung ating mga rehiyon at mga lalawigan dahil unang-una yung kaukulang pondo para sa region na tinatansya natin na bawat isang region ay magkakaroon ng 100 bilyon na pondo na sila na ang magbabudget ba, sila na mag-appropriate kung anong pangangailangan ng mga region. Abay, malaking tulong ito para talagang maibsan yung kahirapan sa mga lalawigan at mga kabukiran. So isa itong malaking paraan para mawala na yung dahilan ng mga kababayan natin na sumali pa sa anumang kilusan. Bukod dyan na kasamang Bong, talagang mahigpit dito na ipinagbabawal ba yung yung kahit sa mga partido political dito ay pagka ikaw ay gagamit ng dahas para sa katuparan ng iyong mga programa ay ipinagbabawal yan dito sa ating konstitusyon Yung use of violence to attain political ends by any political party, yan ay mahigpit na pinagbabawal dito at hindi ka bibigyan ng registration ng COMELEC kung ang partido ay nag-a-advocate ng violence to achieve its objectives, di ba? Ayan. Yan. Kasi nga malinaw, actually, pag nilaliman natin ng konti ang analysis, talaga namang ang kailangan natin para matapos ang problema natin, ang historical problem natin in terms of insurgency, ay isang yung may soft war at may hard war tayo yung ginagawa di ba? So, importanteng aspeto yung soft and hard war na yan. On the soft side, malinaw na kailangan nating tulungan yung mga communities para sila ay makaahon. At ang paraan para gawin yon is through ensuring that they have the resource structure. Yun yung federalism side. Pero on the other side, alam din natin na iba na ang forma ng hard war ngayon. Iba na yung issue ng terorismo. Meron na mga lone wolves, meron ng biglaan na lang mangyayari. At sometimes when you look at it, even the martial law powers of the president is not enough to address a impending threat. Kaya dito sa Bayanihan Constitution, there is a stronger power granted to the president. At yan ay importanteng aspeto because naiiba ang forma ng mga conflicts na haharapin natin at haharapin pa natin sa dulo. Sa 1987, walang terrorism walang isang terror word, wala dyan. Dito, malinaw na sinasabi at sinalagay sa Bayanihan Constitution that the President is empowered to address a terror threat. Malinaw nasa Constitution. Hindi katulad ngayon, nag-iibang kapak, kailan ba i-declare yung martial law? Pero alam mo rin naman that yung martial law powers are very limited because ang terror nangyayari hindi lamang on the ground. In cyberspace, it's also happening. And usually, nandun sa cyber ang pasimula ng mga terror threats. So wala tayo doon sa ngayon na mandato. Pero sa under the Bayanihan Constitution, the President and the Armed Forces is a stronger unit to be able to address these emerging threats. Hello, Bong? Okay na? Okay na, Colonel. Thank you. Thank you, Sir Ding. Oo. Ay, salamat, Bong. Bali, itanong ko lang kasi ang alam ko sa federal system of government ay mga tatawag na federal regions, di ba, no? Yung bang mga regions natin ngayon, yung Region 1, Region 2, i-declare ba sila na parang sariling gobyerno? Magkakaroon silang sariling federal government? Ganun ba yung design natin? Ganun yung plano? Tama yan, Colonel. Dito sa Bayanihan Constitution, lilikha tayo ng yung tinatawag nating federated regions. Federated regions dahil ang bubuo niyan ay yung mga lalawigan, syudad at mga bayan dun sa isang riyon.
Region 1, Region 2, Region 3, lahat, no? Ng regions kasama yung Bangsamoro at saka yung Cordillera. Ngayon, yung bawat federated region ay magkakaroon ng tinatawag nating regional government. Okay. Kasi kinakailangan natin ng regional government para yung affairs ng region ay sila na ang mamamahala at hindi na problema ang masyado ng national government. Ang poproblemahin ng national government is yung kapakanan ng buong bansa. So hindi na po problemahin ni national government kung meron bang natatanggap na SAP yung mga halimbawa taga Tawi-Tawi. Kasi problema na yun ng region. O kung meron bang gamot, sapat ba yung bilang ng classroom sa isang bayan dyan sa halimbawa sa Zamboanga del Sur. Hindi na problema ni national government at problema na yan ng regional government na itatatag natin. Pero correction, para lang malinaw, when we say that we create a government for a federated region, hindi po yan sovereign government. Ibig sabihin, meron siyang teritoryo, meron siyang gobyerno, but it doesn't have sovereignty. The sovereignty continues to lie with the federal government, with the republic. At kaya wala siyang sariling army, wala siyang sariling police. Yung lahat ng security forces continues to be under security force doon. Kundi yun lamang na nandoon sa. So you still have one armed Coast Guard and one Coast Guard. Wala sila, hindi sila ni security agent. Ganun po ang forma niyan. But the difference also with other federal setups is that dito, ang binigay mostly sa mga regions ay economic power. The power to be able and social services. So yung mga social services na kadalasan kanina naririnig natin pare dun sa OFWs, yung serbisyo dun sa mga kamag-anak ng OFWs, usually ang nagiging problema dyan ay yung administrative delay dahil dito lahat sa Maynila. Under a federal setup, all of these services to our farmers, our fisher folks, our OFW families, ang senior citizen, Mga tricycle driver, ang mga tindera sa palengke, lahat yan ay mapapailalim na sa region. At hindi na yan iintindihin ng national government sapagkat ang focus ngayon ng national government is the whole country. And therefore, parang sa Amerika, pag tinignan mo rin yung mga policy decisions ng Amerika, ng President ng Amerika, it's always about national security and international relations and relations with the regions. Doon maiipon ngayon yan. Hindi na siya magbibigay ng relief goods. Hindi na siya magbibigay ng ng scholarship dahil nasa region na lahat yan. Okay. So, pag sinabi natin na merong dedicated o merong focus na lang na gagawin yung national government, ano yung part na yon? Yung nabanggit nyo na national defense at saka yung tatawag na yung trabaho tungkol sa international relations, ganun ba yun? Yes. Meron tayo kasing tinatawag na distribution of powers doon sa draft constitution. Niliwanag dito, ano ba ang mga kapangyarihan na mananatili dito sa ating national government at ano naman yung kapangyarihan na mapupunta sa regional governments. So ano yung mga kasama na mananatili sa federal or national government? Yan yung defense, security, yung foreign affairs, international trade, yung customs, citizenship, naturalization, immigration, yung national economic planning, yan, kung national. Pero kung plano para sa region, sa regional government yon. Yung ating monetary policy, yung banking, yung competition, yung postal service, marami. Yung mga ilang ba ito? 24 or 25 na mga trabaho, law and order, federal crimes and justice system, yung social security benefits, SSS, GSIS, yung mga yan ay mananatiling nasa national, exclusive sa national. No.
At so when you talk about exclusive powers kasi, ang ibig siya, ano yan, dalawang klase kasing power yan. Exclusive at shared. So when you talk of exclusive power, hindi pwede na magpasa ng batas ang regional government kapag exclusive sa sa federal government yun. So yung jurisdiction ng lahat ng binanggit ni Ding ay exclusive sa national government. Meron din namang exclusive powers ang regional government na hindi na pakikialaman ng national government. Pero meron ding malawak na shared powers. Ibig sabihin, pareho sila na may jurisdiction pero merong principle na inilagay dyan, yung tawag nila na relative competency. Yun ay ibig sabihin, kung sino mas may magaling doon at may kakayanang gawin yun, yun ang gagawa ng mga powers na yan. Pero malinaw dun sa identification ng powers that when the nature of the issue is national in nature, ibig sabihin it cuts across all regions, sa federal government yun, at exclusive sa kanya yun. Okay. Itanong ko lang, nabanggit nyo kanina, Kaya ang classic example dyan, yung Eloding, nabanggit nyo kanina na yung customs ay ititira doon sa National Federal Government. So paano yung collection ng Bureau of Customs ngayon? Paano siya i-divide doon sa iba't ibang mga federated regions? Kasi kung for example ngayon ang bulk ng duties sa yung customs duties na sa Manila, di ba? Kung yung duties na yun ay kung magiging federated ang Metro Manila, so yung kabuuan ng koneksyon ng Bureau of Customs dito sa Metro Manila, yan ba ay exclusively for car lang, for Metro Manila, or pwedeng magkinabang din dyan yung iba't ibang mga federated regions? Ganito yun, kasamang Jerry. Doon sa pag-aaral na ginawa ng CONCOM, pinag-aralan kasi ng masinsinan yung buong taxation system ng gobyerno eh. So merong apat na pangunahing pinagkukunan ng pondo ng gobyerno. Yan yung income tax, yung value added tax, yung excise tax at saka yung customs. Yan ay mananatiling kukolektahin at pagsasama-samahin ng national government. Bakit ganon? Kasi alam natin na merong mga rehiyon na mababa ang koleksyon. Merong rehiyon na walang customs. Merong rehiyon na walang kinokolektang excise tax. So yan ay kukolektahin na buo ng national government at yung total niyan ay hahatiin 50% ay mapupunta sa national government at yung 50% naman ay mapupunta sa lahat ng regions. Yung lahat ng regions yan. So kasama dun yung customs. At yung 50 ang equal sharing, yung panukala natin na 18 region. So divided by 18 yan, magkano nga sa tansya natin yan kung 2019 mo, 2020? Right now, ang ating tansya, kung yan sa 4.2 trillion na budget na inilahad ng national government ngayon, kung tayo ay federal, ang mananatili sa mga bawat isang region ay magkakaroon ng 100 billion to each region to finance yung kanilang exclusive at shared powers. So yun yung tansya natin diyan kasi ang isang malaking isyung kinokorek natin diyan Sir Jerry is yung tinatawag natin na imbalance of development, na talagang nakacentralize or maraming development ay nandito lang sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon. At yun naman ay resulta ng kasalukuyang sistema. Katulad nga ng sinasabi mo, bulk of our customs collection passes all through Manila. Bakit? Samantalang meron din naman tayong ibang, we are an archipelago. Isang importanteng aspeto yan para makorek yan ngayon ay
hindi yung kasi marami na nagsasabi kailangan yung iwanan sa mga regions yung perang nakokolekta nila. Pero alam mo ba nang inaral natin yung collection ng actual na cash? Hindi yung budget, yung cash na nakukuha ng gobyerno taon-taon in terms of taxation at in terms of revenues from income generating agencies ay halos yung mga regions, yung ibang regions or karamihan ng regions, 15 out of the 18 regions are actually do not have enough economic activity to be able to generate the tax. At the same time, many of the economic activities happening in the regions are actually the tax of which are being collected in the national in NCR. Kasi karamihan ng companies nasa NCR lahat yung head office. So kinorek yan by instituting what we call a formula. And the formula is ang prinsipyo po doon ay we make the central government stronger, but at the same time we make the regions financially strong and viable. How do we do that? By giving them both power and the concomitant financial aspects nun. Kasi sa ngayon, di ba, Ding and Wendell, ang setup ngayon, kaya masyadong mayaman yung Makati, masyadong mayaman yung Manila, at saka yung Pasig yung mayaman din ngayon. Kasi nandiyan Hello? center ng ekonomiya. Wala. Sabihin yung mga main offices, yung mga central offices ng iba't ibang malaki mga kumpanya, nandiyan sila. Pero ang kanilang transaksyon nandoon sa mga probinsya. Yung transaksyon na yon ay nakaka-capture dito sa national at kung ano yung nakukolekta dito, correct me kung tama yung pagkakaintindi ko, yun na rin nagkakaroon din ng certain na share local government at sa laki nung kanyang nakukuhang share ay kayo mayaman yung kanyang lugar, yung kanyang munisipyo. Pero yung mga bayan na wala doon yung central office, yung pinaka-main office ng isang particular na company, ay nade-deprive sila ng ng kanilang karapatan, especially sa Bureau of Internal Revenue. Meron tinatawag na large tax di ba parang unit siya na lahat ng malaking taxpayers nandoon na sila. So kahit na nag-exist ka doon sa Batangas, kahit nandoon ka sa partiho ng Quezon, kapag ikaw ay large taxpayer ka na, captured ka na ngayon ng main office. So nakikinabang na ngayon ay itong main office, itong local government unit na nag-host ng pinaka main office ng isang particular na malaking kumpanya. Di ba, no? Tama ba yun? Tama yan, kasamang Jerry. Yan nga yung, kasi nga unitary yung system eh. Kung anong gustong gawin ng BIR, yun ang ginagawa nila. Pag gusto nilang gumawa ng hiwalay na listahan ng magbabayad ng tax, hindi mo na malalaman. Kasama yan dun sa mga na-discover namin eh. Na yung large taxpayers unit ay hindi mo malalaman kung saan bayan, saan probinsya sa Pilipinas nang gagaling. Kaya nga hirap na hirap yung CONCOM dun sa ginawang pagde-design ng taxation system at saka yung hatian ng pera ng gobyerno. Kasi nga, tama yung sinasabi mo, maraming nag-ooperate sa Visayas, Mindanao, na andun ang kanilang, halimbawa, mga farms. O kaya kahit yung nagmimina ng natural gas dyan sa Malampaya, sa Palawan, ang headquarters ay nasa Metro Manila. So doon sila nagbabayad ng tax. Hindi na re-reflect na yung tax na yon ay doon sa region na yon. Pero ang So kaya nangyayari nga ay nakukonsolidate. Kaya nga ang ginawa ng CONCOM is, sige, kolektahin yan, pero ang hatian niyan ay 50-50. Para may spread out natin yung pera ng gobyerno sa lahat ng region.
Okay, pag sinabi natin 50-50 dito ding ay kung for example yung main office ng isang particular ng malaking company na sa Makati. So kung ang makukulikta niya ay 20 billion, yung 10 billion go to a national government, di ba no? Ang 20 billion ay ang 10 billion may iwan doon sa Makati. Ganun ba 'yon? Hindi ganun po. Hindi po ganun yung formula, Colonel, to clarify. Parang 50-50. So, okay po, ganito po yun. So, yung kasalukuyan kasi, di ba nagkumokolekta yan ng income tax, yun, dito muna dun sa 4 na main taxes na kinokolekta ng BIR at saka ng customs. Kasi yan yung pinakamalaking bulk ng ating revenues, ano? So, kokolektahin ng BIR at ng customs lahat ng taxes nila na targets nila. So, pag nakolekt nila ngayon yan, so, ang para specific na, like for example, in 2017, ang kanilang nakolekta was about 2.1 trillion. 2.1 trillion combined customs and BIR collection. Kasama doon yung excise tax, VAT, at saka yung income tax. Sa customs duty. So mga talagay mo na 2 trillion para mas madali, ano? So, dahil 2 trillion yung nakuha niya, hahatiin sa dalawa yon. So, 1 trillion goes to the national government. So, yung buo ang pinag-uus. Then, the remaining 1 trillion will be divided amongst the regions equally, ating kapatid. Mas So, maganda. kung i-divide mo yon sa 18, Oo. so kung 18 po siya, ang NCR, ang makukuha ni NCR to 1 trillion divided by 18, mga 57 billion ang makukuha niya. So, kahit, so pag ganun po. So, ganun pala. Kasi ngayon, nagkikinabang ay kung sino yung host na LGU. But dito sa bagong konsepto ng federal government system ay kung ano mo yung makulikta ng national government sa customs mo yan or BIR ay hahatiin yung kalahati ay sa national government para tustusan yung mga obligation niya sa national government kagaya ng armed forces kasama ng yung diplomacy. Yes. Ano pa? Ano pa yung mga pagtutustusan ng 50%? Ano pa yung Yung operations ng kanyang mga agencies, yung Office of the President, yung Congress, yung Judiciary. Gagastusan niya lahat 'yun, di ba? Kasi meron kang presidente, yung Office of the President, yung mga departments na matitira sa kanya, like for example, yung mga social security benefits natin, na dapat yung health insurance na national, Yung science and technology. yung talagang puro national, and even elections, Tsaka yung pambayad sa utang. at saka yung pambayad sa utang. Kasi ang magbabayad pa rin ng lahat ng utang natin, national government. Hindi, clarify. Ay, hindi, not all. Yung kasalukuyang utang, Yung kasalukuyang natin, utang. ang magbabayad pa rin yun ay national government. Di ba? Kasi baka magkautang yung regional government na wala tayong walang alam yung national government. Hindi siya magbabayad nun. But the point is, kaya mas lalakas yung national government kasi mapopokus na siya dun sa talagang mga importanteng pangbansa at kapangkabuuan na aspeto. Kaya yun yung sinasabi natin. Kasi marami nga nalilito dyan. Kasi ang iniisip nila local government, hindi ganun ang federalism. Hindi ito IRA. Hindi ito internal revenue allocation at hindi ito proceeds from taxes na mapupunta sa individual local governments. Ang mangyayari sa federalism, bulk na darating yan. Kung pamilyar po kayo doon sa nangyayari ngayon sa BOL, sa BARM, na meron ngayon na binibigay sa kanila na around I think 70 billion. Kung gagawin natin sa lahat ng regions natin yan, baka mawala yung insurgency eh. Kasi magagalit mismo yung taong bayan pagka nanggulo sila, nag-aayos tayo ng ating ekonomiya at development kasi nandito na yung mga pondo sa mga regions. Kaya isa yung malaking strategy ng Bayanihan Constitution that if you give the power to the regions, baka sila na mismo magsabi dun sa mga insurgents, magtigil na kayo dahil nandito na yung pinakikipaglaban namin. Hindi na kami maloloko sa ganun. Okay, itanong ko lang ho, like for example yung
public works natin, sino ang gagastos po noon? Tapos pangalawa, yung mga basic services, yung health, yung education ho, kanina pong responsibility ito ngayon sa federated region na ho ba ito or sa national government na obligation? Sa yung location. Doon muna tayo sa, sa public works. So, dalawang klase therefore ngayon ng public works, di ba? At ito alam ng mga DPWH. Kasi even ako, nakipagkwentan pa ako sa ibang mga dating secretary of DPWH. Alam mo, yung sa DPWH, ang isang malaking sakit ng ulo dyan ng isang secretary ay hindi yung mga malalaking projects, kundi yung mga maliliit na projects. Naisipin mo, Colonel, ultimo pagpagawa ng isang maliit na farm-to-market road o kaya isang eskwelahan dun sa dulong barangay, dadaan pa sa DPWH at ang accountable dun yung secretary. Di ba? Kaya ang dami-daming hinihingi si secretary na sakit ng ulo niya ng mga maliliit na project. Dito sa mangyayari sa atin, kapag ang proyekto ay enclosed in a region, ay school building, ay barangay health center, ay barangay road, dapat yung pondo na para doon, nandoon na sa region. At sila na ang mag-isip paano nila papayos yung mga maliliit na yan. Are what we really call big ticket, build. Yung mga mga inter-region highways, yung mga airports na international airports, yung ating mga tawag dito, train systems. Di ba? Yan ngayon matitira sa federal because hindi kaya yan ng isang region lang na paggawa at yan ay magka-cut across the country. So you really have now a situation wherein that national government focuses on these big projects. Talagang mga multi-billion projects lang ang gagawin ng national government. At yung mga barangay hall, yung mga 50 meters na flood control project, hayaan mo na sa region yon at ibigay sa kanila ang pera, ibigay sa kanila ang pangkapangyarihan para gawin yon. So, that is how we say it pagka-shared power. Pagka-shared power kasi yung public works, yung mga malalaki, na hindi kaya ng isang region o 3-4 na region ang mabibenepisyon, federal government ang gagawa nun. Education. Ganon din halos sa education. Yung mga pagpapagawa ng eskwelahan ay hindi na po problemahin ng national government. Doon na yan sa regional government. Pero merong iseset na standards ang federal government. At doon sa curriculum, yung buong bansa ng standards and parang qualification, no? Yung tertiary education, that is also a shared power, pero ang mangyayari diyan sa mga kolehiyo, halimbawa sa isang region ay pwedeng magtayo ng yung tinatawag natin na integrated state educational system within a particular region, no? Pero most of this ay magiging trabaho na ng ng regional government pagka doon sa yung pag-hire ng teachers. Halimbawa, sweldo ng teachers, yung lahat ng personnel sa eskwelahan. Yan ay trabaho na ng region. Nakapokus na ang national or federal government doon sa standards to make sure na lahat ng regions natin ay nakaka-comply doon sa standards. Yan. Yung health naman ay more or less the same din. Ganun din po. Yung pagbili ng gamot ay trabaho na ng regional at local government yan. Hindi na magpapabidding na supply ng gamot yung DOH. No, ang sisiguruhan ng DOH ay maayos yung yung kalusugan ng lahat ng Pilipino through standards and policies, no? Pero yung actual delivery of health service, that will be the role of the regional government, no? Pero when it comes halimbawa sa pagpalilisensya ng doktor at mga nurses at midwives, yan may function pa rin ng federal government. Kasi isang standard pa lang ang iiral doon sa paglilisensya natin ng professionals. Whether in the medical field, in the accounting field, in the legal profession, engineering, or whatever, yan ay trabaho ng federal government.
Okay. Thank you very much, Ding. Inabot na tayo ng oras pero napakadami pa akong tanong. Kaya siguro sa mga susunod na programa namin ay bawat katapusan ng programa, mag-allocate lang tayo ng mga 15 minutes. Dadahan-dahanin natin yan. Like, for example, yung tungkol sa mga yung sa distribution ng power ng I mean ng income paano ito paano ito i-divide kasi baka ang apprehension ng ating mga kabayan ay yung palakasan, di ba, no? At paano yung mga problema i-handle sa loob ng region. Siguro yun ang mga dapat natin pag-usapan pa ding sa mga susunod nating palatuntunan. But sa ngayon, inabot na tayo ng oras. Your parting statement na lang, Ding, at saka kay Windel. Well, unang-una, maraming salamat, Colonel. At siyempre, saludo tayo sa iyo at sa lahat ng mga men in uniform natin na patuloy na talagang pinoprotektahan itong ating bansa at itong ating mga kababayan. Sinisikura ang ating territory at nilalabanan ang lahat ng banta. Ito man maging external o internal. So hanggang sa susunod at sana makapagdaupang palad talaga tayo, Colonel. Maraming salamat. Sige, Ay, Ding. maraming salamat po. Si Windel, Windel, meron lang final words. Yes po, maraming salamat po sa ating sa inyo, Colonel, at sa lahat na nakasama natin, kay Emil, kay Bong, for those incisive questions. Meron napakaganda po ng mga tanong at natutuwa po kami sa binigay niyong pagkakataon sa amin para mapaliwanag kung ano nga ba itong Bayanihan Constitution na pinagawa ni Presidente Duterte. At ito yung kanyang sinabi nung simula pa lang ng kanyang administrasyon, nung siya ay manalo, at inaksyonan niya yan. Nagpagawa siya ng konstitusyon, pinakikita niya ngayon sa taong bayan kung ano yung nagawa na inapruban niya. And I think the challenge is with us to understand, to really look for it and to really understand ano ba talaga itong gusto ni Presidente. At sa dulo po ay naniniwala kami na kung malalahan at maintaga yung adhikain ng federalismo at ng Bayanihan Constitution, naniniwala ako walang imposible po na mangyari dito sa ating bansa sa tulong ng isang nagkakaisa at solidong mamamayang Pilipino. Thank you very much, mga kaibigan. Yan po si Ding Generoso at saka si Mr. Windel Tamayo. So, Bong, madami pa tayong pag-uusapan, Bong, at saka Emil, sa mga susunod. At yan, dapat pa natin mapag-usapan ay paano yan, yung Presidente, paano magiging sistema para doon sa Presidente natin at saka yung sa national. Ito yung mga dapat natin na i-detalye pa eh. At saka paano yung nasa yung federated June na ito. So maglalagay ba sila ng governor ba yan ang tawag dyan or anong pangalan noon at paano yung mga legislators noon. So marami pa talagang pag-usapan ni Emil, no? Ahabaan pa natin ito. So Emil, your final words na lang, Emil. Well, siguro po, banggitin ko, ang daming mga natin ngayon na itong mga Facebook followers natin. At yung isang napansin ko dito na medyo yung kanyang binanggit ay napaka-importante. May advantages at disadvantages ang Bayanihan Constitution. Ang bottom line po rito ay kakayahan or values ng isang federal or national leader na mapipili, si SB Narito. Maraming salamat po sa ating mga followers at sana yung mga ating ibang mga Facebook watchers at i-share nyo rin po itong ating Up Pilipinas. And back to you, Colonel. Emil and Bong David, directly galing po dyan sa the Netherlands, ang nag-represent ng ating mga OFW. Thank you, Colonel Jerry, at of course kila Sir Ding at Sir Wendell, naipaliwanag ng maganda at maayos yung kung ano talaga yung itong Bayanihan Constitution, no. Siyempre una-una ako ay nagpapasalamat of course sa programang Apa Pilipinas, Colonel Jerry, at hindi talaga
kaya ng isang oras, Colonel Jerry, yung ganitong klaseng programa na siksik-liglig hanggang sa matapos. Talagang yung pinag-uusapan ay talagang napaka-importante po sa ating pong mga tagapakinig at taga-subaybay. So sa ngalan po ng Media Correspondent Volunteers Organization o MCBO, of course yung atin pong Philippine Online Broadcasters Association, mula po rito sa The Netherlands, siyempre kasama niyo palagi ang inyong pong kasangga sa balita at paglilingkod, Bong David po. Thank you very much, Bong and Emilia. Tama ko, napakadami pang pag-uusapan dito at alam ko na ito ay sinusulong ito. May magandang intensyon ito. Yun dapat nating makita. At yung magandang intensyon na yun, ang dapat po natin sigurong pag-aralan at tingnan din natin kung paano pa ang ano pa mga pwedeng i-contribute natin para ito ay mas lalo pang lumakas itong federal system of government, no, at ako interesado din kung maintindihan pa yung ibang mga parte nito. Pero mga kaibigan, sa pangalan po ng aming Commanding General ng Philippine Air Force, Lieutenant General Allen T. Paredes, at sa pangalan po ng aming Wing Commander, si Brigadier General George Blanco, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Standby po kayo kasi meron pong ginagawang press con ngayon sa National Press Club, yung mga dating miyembro ng New People's Army na ngayon po ay kinakausap po ng mga kapatid po natin sa media. So sila po ang isusunod natin dito. Huwag po kayong aalis po sa ating palatuntunan. And na-monitor ko, email, pati yung ating hearing station dito sa ay naka-on air sa ating, hindi pa rin nag-detach sa atin. Yes. Natin yung press conference sa National Press Club na yan at mayroong mga bagong revelasyon na sasabihin na yung sambayan. Okay. Thank you. Maraming salamat. Pakinggan po natin galing po sa National Press Club. Thank you very much, Ding, at saka Wendell.